Good morning po. Ngayon pong umaga ituturo natin kung paano natin ginagawa yung ganitong klase ng chicken cup na para dun sa ating mga sisiw, sa ating mga bagong walay. Samahan nyo po ako sa video na to. Tara po, let's go after the intro. Ngayon po, naihanda na natin yung ating materyales para dito sa ating gagawing kulungan ng sisiw. Meron po tayo dyang 4 na 2x2, yung mahaba po dyan na 2, ang haba po niyan ay is 2 feet. At yun naman pong maikli ay 19 inches. So, yan naman pong panggilid na kawayan, yung maikling yung aking hawak na yan, ay 22 inches. Yan po yung panggilid. At yung pong mahabang kawayan na yun sa bandang unahan ay 3 feet. So ang una po natin gagawin ay didingdingan muna natin itong sidings ng ating kulungan. I-combine ho natin itong mahabang haligi at yung maikling haligi. At yun ang una nating didingdingan ng kawayan na panggilid. Ang haba ng ating kawayan ay 22 inches. Sa paglalagay po ng kawayan, piliin natin yung medyo makapal kapag maglalagay tayo sa bandang ilalim at para matibay. At saka yung focus po ng ating sisiw ay laging nasa 1 hanggang 3 rehas ng kawayan. Doon po sila malimit. Doon sila nag-a-attempt lumabas dahil nga mga sisiw pa sila. So ayan po, pagkatapos nating masahigan yung ating pang sidings, ipatong po natin yung 2 nating kahoy na natitira, yung ating pinakam frame. At yung ilalim po niya ng magiging guide kung talagang magiging parehas yung kanilang lapad bago natin sila lagyan din ng dingding yung ating pangalawang siding. At ito namang kabilang siding ang ating sasahigan para makumpleto silang 2 ating kabila. Ayan, ipakulang po natin ng mabuti bawat isa para masigurado natin ang tibay ng ating kawayan at makumpleto natin ng dingding yung ating pang sidings. At after nga po nyan, itatayo natin yan para naman malagyan natin ng pinakang pangharap at panlikod. Yung haba po nyan is 3 feet. Ganun pa rin po ang proseso, katulad din lang po ng panggilid, yung ating pangharap at panlikod. Tuloy-tuloy lang sa paglalagay ng ng kawayan hanggang sa mabuo natin yung box na yan. Napakasimple pong gawin ng ating kulungan ng sisiw. Lalo na po kung masusundan natin yung proseso. Kasi naka-elevated naman po yan. After po natin na malagyan ng kumpletong
kawayan, yung ating box, ang susunod po natin dyan ay yung paglalagay ng pinto bago po tayo maglagay ng bubong. Palagi lamang pong kumpleto yung ating bawat pako ng ating kawayan. Huwag po tayong makakalimot magpako bawat isa sa kawayan na ginagamit natin dahil nandun po talaga yung tibay na aasahan natin sa paggagawa ng ating mga kulungan. Ang gamit lang naman po natin pako dyan ay di-uno. Yun lamang po ang gamit natin dyan. Isang klase lang po na pako. Pero kaya niya pong magpatibay ng ating kulungan ng ating sisiw. Kaya naman po inuuna natin yung pinto bago yung bubong para wala pong hassle. Kasi pag yan ay may nilagyan agad natin ng bubong, wala pa ang pinto, napakahirap pong gawin yung pinto. Kasi magiging hassle pa po yung mga kawayan dyan sa bubungan. At mahirap pong magpako. Yan, sundan nyo lang po yung video na yan. Napakadali lang po niya gumawa ng pintuan ng ating chicken cup ng pangsisiw. Ganyan lamang po ang proseso. Wala pong cut yan, hindi ko po kinakat yan, yung paglalagay ng pintuan na yan. Para po masundan nyo. Ayan po, nalagyan na natin yan ng paminto. Nakatapos tayo dyan sa pinto. At magpuproceed na po tayo dun sa ating pagbububong. Para matapos natin yung ating box na yan ng ating chicken cup. Napakaalawan po niyang buksan. Kasi may clearance po yan, ilalim at ibabaw. Pati sa gilid may clearance. Ayan, ganyan po ang itsura niya. Ayan, ganyan. So ganyan, ito na po yung ating ito na po yung ating paglalagay ng frame sa bubong. Ganyan lang ba po, 5 piraso lang na patpat. Yan naman pong 5 pirasong patpat na yan, sakto na po yan para dun sa ating 3 feet. Kaya po kanina sinasabi ko sa inyo palagi, yung mga panlabi natin na kawayan kailangan makapal kasi dyan po natin ipapako yan para mas matibay yung ating frame. So tapos na po tayo, malagyan natin ng paminto. Matapos natin yung ating box, ilalagay na po natin doon sa ating base, doon sa ating lamesa. Ilalagay na po natin yan dyan. Ang kagandahan po ng ganitong kulungan is napaka flexible. Bukod sa flexible is matibay.
Kapag gusto nyo yan na linisin yung inyong papag at makapal lang masyado ang ipot, pwede nyo po yung hilahin. Pwede nyo ilipat kapag wala siyang laman. Napaka convenient pong gamitin ng ganyan na kulungan ng sisiw. Yan, pag ganyan po, pag gusto nyong linisin, gusto nyong i-disinfect, pwede nyong maalis. Kasi nga, movable siya. Dahil nandun siya sa papag. Kung gusto saan ninyo gustong iharap, pwede. Ganun po ka-convenient yung ating kulungan ng sisiw. Kumbaga hindi tayo nai-stress. Kahit marami tayong ginagawa, hindi tayo nai-stress. At kukuha na po tayo ng pambubong dyan. Ang napili ko po is itong ating biniyak na sako. Ito po ay laminated sacks na galing sa bigas. Matibay po yan, hindi po yan basta-basta natatagos ng ulan. So ikakabit na po natin. Pagkakabit naman po niyan, syempre paparehasin lang naman natin yung ating tigkabilang gilid at ipapako na natin. After po natin makabit yung sako, lalagyan na po natin ng palapa ng nyog. Yung palapa po ng nyog na sariwa, yung po ang magsisilbing protection para dun sa init ng araw, para presko yung pakiramdam ng ating mga sisiw dun sa loob ng ating kulungan. At gugupitin po natin yung laylayan yan, tatalian na rin natin yung gilid para naman hindi siya malipad ng hangin. Ganyan lamang po, ganyan ang itsura kapag natapos yung ating chicken cup para sa ating mga sisiwan. Sa papag ko po na yan, ang bali ang kasya po na kulungan dyan is 3. Kasi ang haba po niyan is 12. 12 feet po ang haba niyan. Pwede pa po tayong maglagay ng isa pang ganyan kapag meron ulit tayong oras sa paggawa. At kapag meron tayong mga manok na inaakala natin na magtutunto na galing pugad, pwede pa po nating lagyan niya ng isa pang kulungan. Yan po ang ginagamit nating tali dyan, yung black twin, yung pambalag sa ampalaya, kasi yun po ang available dito sa akin. Yan po ang tatali natin dyan sa bubong para maipit yung palapa ng nyog. Yan, ganyan po. Ang diskarte po na ito para po ito in general. Hindi lang po sa kawayan na materyales. Pwede rin nyo pong i-applyan yan, discarding yan. Kahit ang gagamitin nyo is bakal, steel matting, o Amazon green plastic screen. Pwede pong ganyan ang diskarte. So gagawa nga lang muna po kayo ng papag at yung pinakang base nya bago kayo gumawa ng pinakang kulungan para meron kayong pagpapatungan. So yan, pwede po nating iangatin yan kung tinatamad tayo doon sa pinto. Matibay na po yan. Hindi po yan basta-basta lilipad din. Sabi ko nga po kanina, yung laylayan naman is gugupitin natin para naman hindi masagwan tingnan. Pero nasa sa inyo po yan. Kung ayaw nyo nang gupitin, pwede rin. Ako nga, gugupitin ko kasi yung space na kinakain ng nakalaylay na nyog isayang. Kasi baka makakapaglagay pa rin nga tayo ng isa pag maganda ang panahon at pag malakas ang ating katawan sa pangunguha ng kawayan. Kasi dito po sa farm ko is ako lahat. Ako rin ang kumukuha ng kawayan, ako rin ang gumagawa. Yung sa ating mga simpleng structure dyan, ako rin po ang gumagawa. Hindi na po natin yan iniaasa kung kanino pa man. Kasi nga po hands-on tayo dito sa ating sa ating area, sa ating mga alaga. Tayo po araw-araw halos ang gumagabay. So ayun po, nakatapos po tayo. Isang mapagpalang araw po uli sa inyong lahat. Marami pong salamat kasi sinamahan nyo ako sa video na ito.
Napakaganda po ng resulta kung ganito po ang ating kulungan ng ating mga sisiwan. At isang mga malaking kaginhawahan din sa ating isipan kasi hindi na po lalanggamin yung ating mga sisiw, hindi na rin po aasuhin at hindi na rin babayawakin o uuwakin. Marami po kasi tayong kalaban sa farm, lalo na sa ating mga sisiw. Habang sisiw sila, marami sila talagang maiengkwentrong problema. Kaya kung ganyan po yung ating kulungan, may kapanatagan po yung ating isipan. So hanggang dito lamang po ang ating video. At inuulit ko po sa inyo, sana po nakakuha sa kayo ng idea, kaalaman dito sa ating ginagawa na kulungan ng manok.